Sabihin mong mahal mo ako. Sabihin mong kailangan mo ako. Sabihin mong pwede pa. Please, I'm begging you. I want you. I need you. Handa akong kalimutan ng lahat. Sabihin mo lang na babalik ka sa akin. Dear Amihan Stories presents A Sacrifice for My Twins Daddy. Written by Clover Daffodil. Nasa Isabela ng mga sandaling iyon si Shilo para sa community outreach ng AFP. Gusto raw kasi ng AFP ng media coverage at sa kanya ipinasa ang assignment na yon. Isang gabi siyang nananatili sa kampo na puno ng mga sundalo at naglalakihang baril para kumuha ng footage at magsagawa ng panayam para sa programa. Wala pang isang oras mula nang dumating siya pero gusto na niyang umuwi kaagad. Bakit? Well, kaharap niya ngayon ang captain na nangunguna sa outreach, ang ex-boyfriend niya. Sa lawak ng mundo, kaya talagang gumawa ng tadhana ng paraan para muling magtagpo ang landas nila. Magsisimula na ba tayo? Tanong nito na walang bahid ng emosyon. Ha? Oo, start na tayo. Mabilis niyang sagot. Pilit itinatago ang kaba. Okay. Tahimik na inayos ng kasama niyang si Jigs ang tripod at camera bago nagsimula ang video. Rolling tayo. In 3, 2... Huminga ng malalim si Shilo. Magandang araw po. Kasama natin ngayon si Captain Alaric Ramirez ng Philippine Army. Siya po ang namumuno sa community outreach program dito sa Isabela. Salamat po sa oras na inilaan niyo, sir. Panimula niya. It's my pleasure to be here. Tipid nitong sagot. Tumingin siya sa notepad niya at nagsimulang magtanong. Magsimula po tayo sa background. Ano pong dahilan at pumasok kayo sa military service? Discipline. Structure. Purpose. Saglit itong tumigil saka tumingin sa kanya. And maybe, I need to prove something. Kayo po ang nag-lead ng outreach program. What's the mission all about? Simple lang naman ang gusto namin. Rebuild trust. Hindi kami nandito para lang secure ang area. Nandito kami para makinig, tumulong, at gawing makabuluhan ang presensya namin. Paano niyo po dinidil ang community distrust, especially in far-flung areas? You show up, consistently, with humility. You don't come in as a soldier. You come in as a human being first. Tinitigan siya ng lalaki. Saglit siyang natulala pero nakabawi rin agad. Trust is earned, and it takes time. Sometimes, years. Sometimes, that's not even enough. Pinapahalagahan namin ang bawat tiwala dahil mahirap na iyong ibalik kapag nasira. Dagdag nito. Tuloy ang camera. Hindi siya pwedeng mag-react. Do you find this assignment personally fulfilling? It's not just fulfilling. It's grounding. Pinapaalala nito na ang tungkulin namin bilang sundalo ay hindi lang umiikot sa battlefield. Minsan, ang tunay na digmaan ay ang pag-aayos ng mga nasira. Paano kung hindi na talaga maaayos? Tumitig ito sa kanya. And this time, hindi na ito nagsalita para sa camera. Then, you live with silence. And cut. Got it. Tahimik si Shilo. Hawak niya pa rin ang notepad pero wala na siyang maisulat. Hindi niya alam kung paano pagtatagpi-tagpiin ang narinig niya bilang reporter at bilang taong minsang iniwan ang lalaking nasa harap niya. Kata tayo, ma'am sir. Ang ganda ng take. Masayang sabi ni Jigs habang inaayos ang camera. Solid yun. Thank you po, Captain. Tumangulang si Alaric. Hindi na ito tumingin sa kanya. Tumayo si Shilo. Mabilis na itiniklop ang notes niya. Pilit na kinokontrol ang mga kamay na nanginginig. Salamat po sa oras ninyo, sir. Sabi niya sa formal na tono. You're welcome, Miss Cruz. Matigas na sagot ni Alaric. Hindi rin lumilingon. Gusto na sana niyang maglakad palayo, pero bigla siyang hinawakan ni Jigs sa braso. Ma'am, naiwan ko yung battery pack sa jeep. Kukunin ko lang Iwan ko muna kayo rito.
Ha? Sige. Wala sa sariling sagot niya. At naiwan silang dalawa ni Alaric. Tahimik, malamig ang hangin, pero mainit ang dibdib niya. Wala ng kamera, wala ng trabaho, at wala ng hadlang para hindi sila mag-usap. It's been a while. Kamusta? Biglang tanong nito. Pilit siyang ngumiti. Maayos naman po, sir. Kayo ng bago mo. Yung lalaking pinagpalit mo sa akin. Going strong. Hindi niya inaasahan ang sunod nitong tanong. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Wala na kami. Matagal na. Why? You cheated? Cheated? Oo. Di ba gawain mo yun? Hindi niya napigilan ang matalim na tingin. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Na kung kani-kaninong lalaki lang nakikipagrelasyon? Is that really how you saw me all this time? Mahina itong natawa. Di ba't ganun ka naman talaga? Iniwan mo ako. Leaving me with that thought. Masisisi mo ba ako? Kung akala mo ikaw lang, nasaktan din ako. Para ako masasaktan. Pinili mong iwan ako para sumama sa iba. Tell me, minahal mo ba talaga ako, Shilo? Umirap siya at napamura na sa hangin. Nandito ako para gawin ang trabaho ko. Pwede ba maging professional na lang tayo? Personal issue natin yun. Hindi dapat natin yung dinadala sa trabaho. When is the right time then? Saan ba natin dapat pag-usapan yun? Alam naman natin na after ng assignment mo rito, ay hindi na rin tayo magkikita. Wag na lang nating pag-usapan. What's done is done. May mababago ba kung babalikan natin yun? Matagal na yun. Naka-move on na ako. Dapat, ikaw rin. Sinungaling. Yun ang sinisigaw ng isip niya sa sarili niya. Dahil ang totoo ay mahal pa rin naman niya talaga ito sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila noon. Pagak itong natawa. That's what I'm trying to do, Shilo. To move on. Makakausad lang ako. Kung malalaman kung totoo. Kung minahal mo ba talaga ako. Alam mong minahal kita, Alaric. Bakit parang hindi? Bakit parang hindi? Kasi kung talagang totoong minahal mo ako, hindi ganun kadali sa'yo na palitan ako. Madiin itong sambit. I didn't leave because I stopped loving you. Mahinang sagot niya. I left because I thought I was holding you back. Natahimik si Alaric. Hindi agad nakapag-react. Anong ibig mo sabihin? You cheated on me because you think you were holding me back? Anong kalokohan yun? Ang daming kailangang ipaliwanag pero saan ba siya magsisimula? Biglang dumating ang cameraman. Ma'am, got it. Pwede na tayo magpahinga. Para siyang iniligtas ng kampana. Tumango siya. Agad na kinuha ang bag at folder. Sir, saan po pala kami pwedeng matulog? Tanong niya na para bang walang mabigat na pag-uusap ang naganap kanina. Sumunod kayo sa akin. Mabilis itong lumakad at agad silang sumunod. Dinala sila nito sa dalawang maliit na guest quarters ng kampo. Nauna nang pumasok sa silid nito si Jigs. Simple lang ang kwarto niya. May single bed na pang isang tao lang talaga at electric fan. Maiwan na kita. Malamig na tugon nito. Salamat po, Captain. Sabi niya. Tumango lang ito at malalaki ang hakbang na umalis. Nang maiwan siyang mag-isa, ay agad siyang napaupo sa kama. Parang hindi lang katawan niya ang napagod, kundi pati ang puso niya. Kinuha niya ang camcorder sa bag. May pinindot siyang button doon at lumitaw ang litrato ng kambal niyang anak, sina Shero at Tiro. Mas lalo siyang nasaktan dahil ang ama ng mga anak niya ay walang iba, kundi ang lalaking nakaharap niya kanina lang, si Alaric Ramirez. Wala itong alam tungkol sa anak nila at hindi niya alam kung dapat niya rin bang ipaalam. Kapag pagod siya at sobrang bigat ng nararamdaman niya, ay tinitingnan niya lang ang picture ng mga anak dahil nakakatulong yun para gumaan ang loob niya. Ilang oras ang lumipas nang bigla ay may kumatok sa pinto. Agad niyang itinabi ang kamera at tumayo. Binuksan niya ang pinto. Nabigla siya nang makita si Alaric. May hawak itong tray at sa ibabaw na yun
ay may mangkok ng lugaw at isang bote ng tubig. Hapunan na. Nandito ako para ihatid tong pagkain mo. Sabi nito, sabay abot ng tray sa kanya. Salamat. Nag-abala ka pa. Dapat ibinutos mo na lang sa iba. Bakit? You prefer Lieutenant Santillan over me? Ha? Hindi naman sa ganun. Pero di ba, mas mataas ang rango mo? Personal ko tong inihatid. Kasi may gusto rin akong sabihin. Umarko ang mga kilay niya. Kinabahan na naman siya. Baka tungkol na naman iyon sa nakaraan nila. I got carried away. Masyado ako naging horse kanina. I'm sorry. Nandito ka para mag-sorry? Yeah. It's been 6 years. I can say na napatawad na kita. Pero dapat ko nang tanggapin yun at nang move on. At maging masaya. Seryoso ang tingin nito. Shilo, aminin ko. Nung makita kita, lahat ng sakit na akala ko tapos na, nandun pa pala. Pero naisip ko, maybe I should take this as an opportunity to make things clear. Para magkaroon tayo ng closure. Closure? Yeah. Masaya ako na natupad mo yung mga pangarap mong maging isang reporter. Ako rin. Masaya ako makita ka na isa ka ng sundalo. Captain ka pa. Kung ano man yung nangyari sa nakaraan, let's forget it and move forward. As for today, ito tayo. Captain ako at reporter ka. Tama ka, Captain. Pilit siyang ngumiti. Kahit sa loob-loob niya ay sobra siyang nasasaktan. It's nice seeing you again. Bye. Sabi nito sabay talikod at alis. Kinabukasan, maagang gumising si Shilo. Dumiretso siya sa command center ng kampo upang i-review ang mga kuha ni Jigs. Natuwa naman ang chief ng outreach mission sa naging interview. Humingi pa ng kopya ang mga ito para sa internal newsletter ng AFP. May mga residente ring nakakilala sa kanya bilang reporter. Kaya't panay ang papicture at pasasalamat. Ginampanan niya ng buong puso ang trabaho niya. Bago magtanghali, nagsimula ng mag-empake sina Shilo at Jigs. Babalik na sila ng Maynila. Bitbit niya ang malaki niyang backpack. Palingalinga siya sa paligid pero hindi niya mahagilap si Alaric. Sumakay na sila ng van at umalis habang ito lang ang laman ng isip niya buong biyahe. Mukhang iyon na nga talaga ang huling pagkikita nilang dalawa. Dumaan muna sila sa isang mall para bumili ng mga pagkain at pasalubong na request ng mga anak niya. Pinili niya ang stuffed toy na Spider-Man para kay Thiro. Habang kay Shiro, kung saan-saan na siya nagtanong, pero wala talaga siyang mahanap na libro na gusto nito. Mahilig kasi ito sa body anatomy, kaso ay wala naman siyang mahanap. Kaya pinili niya na lang ang libro na tungkol sa mga hayop. Alas 7 ng gabi ay nakarating din siya sa bahay at hula niya gising pa ang dalawa niyang anak. Pagpasok niya sa loob, nadatnan niya ang dalawa sa sala na nanonood ng cartoons. Habang nakaupo sa gitna ng mga ito, ang kuya niyang si Marco. Minsan, kapag hindi ito masyadong busy sa trabaho, nasa bahay lang ito para alagaan ang mga anak niya. Pero most of the time talaga, ay mama niya ang nagbabantay sa mga bata. Nasa bahay lang naman kasi ito at ang mga apo lang ang libangan buong araw. Magdadalawang taon na noong namatay ang papa niya. Kaya kahit papaano ay kampante siya dahil hindi na iiwang mag-isa ang mama niya sa bahay. Aba, mukhang nakakatuwaan kayo riyan ah. Agaw niya ng atensyon sa mga ito. Sabay-sabay ang mga itong napalingon. Mommy! Naunang tumakbo si Thiro, papalapit at yumakap sa bewang niya. Nagdala ako ng pasalubong. Itinaas niya ang dalawang kamay kung saan hawak ang mga pasalubong. Teka, hindi ka pala umuwi kagabi, no? Ani Marco habang lumalapit para kunin ang mga bitbit niya. Wala man lang nagsabi sa akin na may pupuntahan ka pala. Dagdag nito. Wala ka naman kasi kagabi. Nagkaroon ako ng assignment sa Isabela. Nagstay ako ron ng isang gabi. Sa military? Kumunot ang noo niya. Oo. Naks, di ba militaring ex mo? Sinamaan niya ito ng tingin. Agad naman itong natahimik. Dadalhin ko na to sa kusina. Sakto, hindi pa kami kumakain. Paalam ni Marco at tumungo na sa kusina. Mommy, what's ex?
Inosenteng tanong ni Shiro nang lumapit ito sa kanya. Ex? Saan mo naman narinig yun? Maang-maangan niyang tanong. Kay Tito po, sinabi niya kanina. Ex ba ka mo? Oo. Pangalan yun anak. May classmate ako na dati na ex ang name niya. Palusot niya. Tumitig si Shiro nang mariin sa kanya. Parang pinagmamasdan ang ekspresyon niya. Halatang nagdududa. Alam mo, mabuti pa umakyat na tayo sa kwarto para madala na natin ang mga gamit ko. Ibibigay ko na rin yung mga pasulubong ninyo. Tapos, bababa tayo para kumain. Okay ba yon? Pilit niyang pag-iwas sa usapan. Opo. Sabay na sagot ng dalawa. Napangiti siya. Naunang umakyat ang mga ito. Halatang excited. Pagdating nila sa kwarto, ay agad niyang ipinakita ang pasalubong. Wow, Spider-Man! Natutuwang sigaw ni Tiro. Umiilaw pa iyon at nagsasalita kapag pinipindot ang button sa likod. Unang cartoons kasi na pinanood nito ay si Spider-Man. Kaya mula noon hanggang ngayon, iyon na ang paborito nitong karakter. Thank you, Mommy! Humalik ito sa pisngi niya saka lumabas mula sa kwarto. Bumaling siya kay Shiro. Hawak na nito ang librong binili niya, na ngayon ay wala na sa plastic cover. This is not what I requested. Malungkot na sambit ni Shiro. Anak, sorry, hindi ko nabili yung request mo. Wala kasi akong mahanap na ganun sa bookstore eh. Mukhang nakakaubusan eh. Pero hayaan mo, titingin ako online. Sa ngayon, yan munang basahin mo. Mukhang maganda rin naman yan eh. Tingnan mo oh, may dog, cat and there's other species. Saglit na sinilip ni Shiro ang loob ng libro, saka tumingin sa kanya at ngumiti. It's okay, Mom. Maganda rin naman po ito eh. Masaya po ako na kahit ano pong pasalubong niyo sa akin. Talaga? Napapanguso niyang tanong. Tumangu-tangu ito. Bagamat may bakas pa rin ng lungkot, alam niyang naiintindihan siya ng anak niya. Yes, Mommy. Pero susubukan ko pa rin tumingin online. Okay lang po, Mommy. Hindi. Titingin pa rin ako, okay? Yun naman talaga ang gusto mo eh. Madali lang yun hanapin online kung available pa. Promise, Mommy? Paniniguro nito. Tumango siya. Oo, promise. Yay! Tumili ito sa tuwa. O siya, baba na tayo para makakain na. Aya niya. Lumabas na sila mula sa kwarto at tinungo ang kusina. Nasa dining table na ang mama niya. Si Marco at si Tiro. Mukhang sila na lang ang hinihintay. Lumapit siya sa mama niya at nagmano. Kamusta naman ang assignment mo sa military base? Tanong nito habang nauupo siya sa tabi ni Tiro. Umupo naman si Shiro sa kabilang gilid niya. Okay naman po. Maayos ang takbo ng interview. Mababait po yung mga tao ron. Pagkatapos niyan, mag-day off ka para mailabas mo naman ang mga anak mo. Yun nga po ang plano ko, Ma. Kaso, ito kasing si Kuya, na-recommenda akong i-take yung assignment na yun. Anya, parang nagsusumbong. Ginitian lang siya nito, halatang nangaasar. Senior editor ang kuya niya sa Daily Republic Media. Sa katunayan, ito rin ang tumulong sa kanya para makapasok doon. Mukhang nag-enjoy ka naman eh. So, kamusta? Nakahanap ka ba ng gwapo? Kuya, hindi ako nagpunta ron para maghunting ng gwapo, pwede ba? Asus, balita ako, gwapo raw yung captain dun eh. At saan mo naman nalaman? Kay Jigs. Best buddy kami nun eh. Oh, talaga? Jowain mo na kaya? Sira, hindi kami talo no. Napailing na lang siya at hindi na sumagot. Mommy, what's a captain? Biglang tanong ni Shiro. Captain, sila yung mga nasa mataas na posisyon. Yung may karapatang mamahala at mag-take ng lead. Paliwanag niya. And what's military po? Ang mga military naman, sila yung mga hero na nakapagtanggol ng Pilipinas. Madalas silang may mga dalang malalaking baril. Ginagamit nila yon pamprotekta ng mga tao. Pero hindi lang yun. Naglilingkod rin sila sa bayan. Nagbibigay sila ng mga relief goods sa mga mahihirap o nasalanta ng bagyo. Isa yun sa mga assignments na ginagampanan nila. Talaga po?
Sa unang pagkakataon ay nakitaan niya si Shiro na nagka-interes sa ibang bagay bukod sa libro. Oo, bakit anak? Gusto mo rin ba yon? Gusto ko po maging military, Mommy. Malawak siyang napangiti. Talaga? Susuportahan kita. Mommy, ako po gusto kong maging Spider-Man. Singit ni Tiro. Nagtawanan sila. Nako, basta Spider-Man, matinik yan sa chicks. Baka kung kani-kaninong babae dumikit niyang sapot mo, bata. Natatawang sabi ni Marco. Anong chicks ka riyan? Saway niya. Don't worry, Tiro. Tutulungan ka ni Tito maging Spider-Man. Akong bahala sa'yo. Dugtong pa ng kuya niya. Talaga po! Yay! Napailing siya at napa-facepalm. Tigilan mo nga si Tiro. Mamaya kung anong ituro mo sa kanya. It's still Tiro's choice kung gusto niya matuto mula sa akin. Di ba, Tiro? Opo, Tito. Humagikik ang dalawa sabay fist bump. Napailing siya. Wala nang masabi. Ilang sandali, matapos ang hapunan, ay sabay-sabay na silang umakyat ng mga anak niya para matulog. Kinabukasan, ay malatong na mura ang pinakawala ni Shilo sa isip. Ngayong araw niya lang kasi inayos ang laman ng bag na dinala niya sa kampo. Ngayon niya lang tuloy nalaman na wala roon ang camcorder niya. Hinalughog niya ang kwarto pero wala. Ngayon naman ay nasa kusina siya. Umaasa na baka na-misplace niya lang yun sa tabi-tabi. Ano bang ginagawa mo? May hinahanap ka ba? Tanong ni Marco nang pumasok sa kusina para uminom ng tubig. Kuya, yung camcorder ko, nawawala. Naiiyak niyang sabi. Oh, edi hanapin. Saan mo ba huling nilapag? Inalala niya ang eksena kahapon habang nasa military base siya. Kasi kuya, nawala ko yata. Oo, na-misplace ko yata nung nasa military base ako. Sagot niya. Umarko ang kilay nito. Sa dami ng lugar. Doon pa talaga. Yun na nga eh. Pero camcorder lang yun. Bumili ka na lang ng bago. Mura lang naman yata yun eh. Maraming picture ng mga anak ko. Hindi mo ba sinave sa phone mo? Maraming picture ng mga anak mo sa album. Meron din silang picture sa phone ko. Gusto mo ipaprint ko sila para sa'yo eh. Anito na parang biro lang ang kaba niya. Napahawak siya sa noo. Sasabihin na ba niya ang totoo sa kapatid niya? Hindi naman kasi yun ang problema eh. Eh ano? Kinakabahan siyang tumingin kay Marco. Kasi, yung captain doon, si Alaric. Ha? Lumakas ang boses nito at nanlaki ang mga mata. Teka. Ano ka mo? Si Alaric. Agad niyang tinakpan ang bibig nito. Huwag ka namang sumigaw. Baka marinig ka ng mga bata. Seryoso ka ba? Tanong nito sabay alis ng kamay niya sa bibig nito. Seryoso ako. Nagkausap na kami ron. Sa unang tingin pa lang, alam ko nang may animosity pa rin siya sa akin hanggang ngayon eh. What the if? Napatakip ito ng bibig. Gulat na gulat. So it only means na kapag nakita niyang camcorder, ay baka makita niyang litrato ng mga anak mo. Iisipin niyang, wag mo nang sabihin. Putol niya rito. Gusto mo kausapin ko si Chief para pabalikin ka ron for a new assignment? Suwestyon ni Marco. Parang hindi naman yata magandang ideya yun, kuya. Oh, yan ang plano mong gawin. Hindi ko alam. Pero, hindi niya naman siguro makikilala ang mga bata, di ba? Pictures lang naman yun. Hindi naman siguro siya maghihinala. Sa laki ng mundo, maraming magkakamuka. Paanong hindi? Mini-mini niya ang kambal. Ayun ba kasing gagawin ko? Hahayaan ko na lang ba yun doon? Hindi naman siguro siya makakahanap nun eh. Paano kung siya? Halos mangiyak siya habang nakatingin sa kuya niya. Hindi naman sa ayaw niyang ipaalam sa lalaki na may anak sila. Pero sa oras nga na malaman nito iyon, hindi niya alam ang pwedeng gawin nito. Lalo itong magagalit sa kanya at ayaw niya na ng komplikasyon. Baka gumulo ang tahimik niyang mundo kasama ang mga bata. Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Tulungan mo ako, kuya. Free ka naman ngayon, di ba? Samahan mo akong pumunta roon. Pakiusap niya. Napakamot ito sa ulo. Ay, para saan pa?
Malay mo naman, hindi niya nakita. Paano nga kung nakita niya? Kaya na nakita na kayo. Hindi pa pumasok sa isip mong sabihin sa kanya ang totoo? Seryoso ang tanong nito. Natigilan siya. Hindi. Ayoko. Anya sa maotoridad na boses. Okay, sige. Pumapayag na ako. Kaya na tayo umalis. Ay, salamat. Teka, mag-aayos lang ako at magpapaalam sa mga anak ko. Sabi niya bago mabilis na kumilos. Tulog pa rin si Theo, habang si Shiro ay abalang binabasa ang librong binili niya. Anak, may importanteng pupuntahan si Mommy ha. Behave kayo rito ha. Huwag kayong pasaway kay Lola. Nakahanda ng pagkain sa kusina. Tawagin niyo na lang si Lola kapag may kailangan kayo, okay? Mahabang bili niya habang pumipili ng damit sa cabinet. Where are you going, Mommy? Tanong ni Shiro. May nakalimutan ako sa kampo na pinuntahan ko kahapon. Don't worry, hindi ako magpapalipas ng gabi doon. Uuwi rin ako kagad, okay? Mommy, can I go with you? Baby, hindi pwede. Bawal ang bata ron. Bumusangot ito. Okay po. Promise, uuwi kagad ako. Then tomorrow, pwede na tayong pumunta ng amusement park. You want that? Yay! Talaga po? Oo naman. Pangako yan. Okay po, Mommy. Take care po. Humalik siya sa pisngi ni Shiro at ni Theo na hanggang ngayon ay tulog pa rin. Kapag nagtanong si Theo kung nasan ako, sabihin mo may pinuntahan lang ako, okay? Okay po, Mommy. Agad silang umalis ni Marco at nagtungo sa Isabela. 8 oras ang biyahe. Pababa na ang araw at unti-unti nang sinasakop ng dilim ang kapaligiran. Nang makarating sila roon, ay agad siyang lumapit sa 2 sundalo na nagbabantay sa gate. Bitbit niya ang press ID, travel order at matinding kaba. Pinara siya ng 2 sundalo. Ma'am, restricted area po. May kailangan po ba kayo? Nandito po ako sa AFP Community Outreach kahapon. Ako po yung reporter from Daily Republic. Anya sabay pakita ng press ID at travel order. I think I left something very important sa barracks. Pasensya na po pero pwede ko po ba yung makuha? Pakiusap niya. Nagkatinginan ang 2 sundalo. Parehong alerto at kunot noo. Wait lang po, mama. I-check namin sa command. Umalis ang isang sundalo, habang ang isa ay nanatiling nakaalerto. Ilang sandali pa ay bumalik ito. Ma'am, you'll need clearance from your point of contact. Wala na pong media press ngayon since tapos na ang assignment niya rito. Si Lieutenant Santillan po naging contact ko. Sabay kuha ng cellphone. Pwede ko po ba siyang tawagan? Kung siya nag-endorse sa inyo kahapon, siya lang din ang pwedeng mag-authorize sa pagpasok niyo ngayon. Tumango si Shilo. Nanginginig ang kamay niyang nag-type ng mensahe. Hi, sorry for bothering. May naiwan yata ako sa barracks. I really need it Pwede ba ako makapasok? Ilang minutong walang reply. Naiiyak na siya. Nawawalan na ng pag-asa. Ma'am, nasa kasagsagan po ng debrief si Lieutenant Santillan ngayon. Kaya hindi po siya makaka-reply kaagad. Sabi ng isang sundalo. Naibaba niya ang phone at paulit-ulit na bumuntong hininga. Sir, hindi po ba talaga pwede? Saglit lang naman po Hindi po talaga pwede, ma'am Pasensya na po. Napabusangot siya. Mukhang masasayang lang ang pagpunta niya roon. Basta kung mapunta yon sa kamay ng ex niya, i-deny na lang niya. Kalimutan na lang nila na nagkita sila. Bahala na. Pasensya na po sa abala. Sige, aalis na lang po ako. Paalam niya. Tumalikod na siya. Sakto namang dumating si Alaric sakay ng military jeep. Suot pa rin ang fatigue uniform. Bumaba ito at diretso siyang tinitigan. Agad siyang napahinto at kinabahan. Diretso ang tingin nito sa kanya. Wala itong ibang tinitingnan. Walang ibang tinapunan ng pansin. Para bang siya lang ang dahilan ng pagdating nito. Sir. Bati ng mga sundalo na sabay-sabay na sumaludo. Tumango si Alaric pero hindi nagsalita. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Alaric sa kanya. Malamig ang boses at halos pamulong. May naiwan po kasi ako rito kahapon. Pwede ko po bang makuha sa loob? Okay lang ba? Kailangan na kailangan ko kasi yun
Hindi agad nagsalita si Alaric. Tinitigan lang siya. Para bang binabasa ang iniisip niya. Bigla itong lumingon sa kotse ng kuya niya na nakaparada sa tabi ng puno. Kasama mo pala siya. Tukoy nito sa kuya niya. Ha? Oo. Nagpasama ako sa kanya eh. Ang layo kasi ng Isabela from Manila. Akala ko ba, break na kayo? Ha? Patay. Nakalimutan niya ang detaling iyon. Ang alam kasi nito, ang kuya niya ang lalaking ipinalit niya rito. Hindi nito alam na gawa-gawa niya lamang ang dahilang iyon. Pwede naman kaming maging magkaibigan. Simula na nag-break kami, nandun pa rin naman ang closeness namin. We still care for each other. Kaibigan, ha? Anito na para bang isa iyong malaking kalokohan. Gaano ba ka-importante ang bagay na naiwan mo? At kinailangan mong balikan? Sobrang importante. May sentimental value kasi rin yun eh. Bigla itong tumingin sa sundalong kanina pang nakaalerto sa gilid. Papasukin niyo siya. Utos ni Alaric. Ako nang bahala. Yes, sir. Agad na sagot ng mga sundalo sabay pagbukas ng gate. Naunang pumasok si Alaric. Sumunod ka sa akin. Utos nito. Kahit nag-aalinlangan ay sumunod siya. Dumiretso sila sa silid na ginamit niya noong isang gabi. May dinukot si Alaric sa bulsa nito. Ito bang hinahanap mo? Tanong nito, sabay pakita ng camcorder niya. Bahagyan ng laki ang mga mata niya. Napalunok siya at kinabahan. Umakto siyang aagawin iyon, pero mabilis na itinaas ni Alaric ang kamay nito. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Is this what you're looking for? Oo, iyan. Really? Binuksan nito ang camcorder at pinindot ang ilang button para i-check ang mga litrato sa loob. They're twins. Anak mo? Biglang tanong nito. Agad siyang kinabahan at nag-isip ng idadahilan. Hindi. Pamangkin ko sila. What's their name? Sa tingin ko, hindi mo na kailangang malaman kung anong mga pangalan nila. At bakit hindi? Kasi, for what? Kaano-ano mo ba sila? For some reason, I can't stop looking at these pictures. Isn't that strange? Hindi ko pa nga sila nakakita. Pero parang lapit na kagad ang loob ko sa kanila. Hindi mo dapat sineseryoso ang mga ganong pakiramdam. Bakit? Kasi, pakiramdam lang yun. Walang saysay. Alam mo, ibalik mo na lang yan sa akin kasi kanina pa naghihintay sa labas ang kuya ko. Kuya mo? Kuya? Kuya bang nasabi ko? Mas matanda siya sa akin eh. Minsan talaga kuya ang tawag ko sa kanya. Minsan pre o dude. Parang barkada lang ang talaga kami kahit mag-ex kami. Dahilan niya. Biglang dumilim ang titig nito. Parang hindi natutuwa. Shiloh, why are you doing this? Ha? Ang alin? Why do you keep lying to my face? Ano bang sinasabi mo? Hindi ako nagsisinungaling. Nagsasabi ako ng totoo. Bakit parang hindi? Alam mo, wala nang patutunguhan ng pag-uusap natin. Ibalik mo na lang sa akin yung camcorder ko. Inilahad niya ang kamay. Ibabalik ko to. Pero may isa pa akong tanong. Sige, ano yun? Why do you have this photo? Like they're your child. Bigla siyang natigilan. Parang nabuo na ang ideya sa isip nito at hindi na niya mababago pa. Gaano ba kahirap sagutin ang tanong ko, Shiloh? Anito nang hindi pa rin siya nakakasagot. They're my sister's kids. Iniram ko lang ang camcorder na yan. Magagalit ang ate ko kapag hindi ko na ibalik. Pagsisinungaling niya. Really? You're not good at lying. Pwede bang ibalik mo na lang ang camcorder ko? Wala ka na sa lugar para alamin kung sino sila sa buhay ko. And that is just a camcorder. Anong mapapala mo kung hindi mo yan ibabalik? Ngumiti ito ng bahagya, pero ramdam niyang hindi ito natutuwa. Tama ka. Wala nga naman ako mapapala. Pero gusto ko lang malaman. Tell me the truth, Shiloh. Bahagya itong lumapit sa kanya, kaya't napaatras siya. Tell me the truth. Are they your kids? Madiin at galit ang boses nito. Hindi nga. Bakit mo ba iniisip yon? And who's the father? Yung siraulong yun. Hindi.
Hindi, Alaric. Ilang taon na mga bata? 5 years old? Paulit-ulit siyang umiling kahit alam niyang tama ito. 5 years old ha? So ano? Niloloko mo ko habang tayo pa? Hindi ka naman sigurado kung ilang taon na sila. Stop lying! May date yung mga pictures na nakasave sa camcorder mo. I saw all of them. Kasama na yung mga litrato ng baby pa sila. Pati yung kakapanganak pa lang. June 7, 2020. Tandang-tanda ko pa kung kailan tayo nag-break. How could you get pregnant that fast? Alaric. Ibig sabihin lang yan. Niloko mo ko. May nangyayari na sa inyo ng gunggong na yon habang tayo pa. Hindi sa ganon. Sinubukan niyang lumapit pero umatras ito. Galing mo. I'm sorry. Yun lang ang nasabi niya. Lumapit ito at marahang kinuha ang kamay niya at inilapag doon ang camcorder. Yan ang camera mo. Umalis ka na. At huwag ka na magpapakita ulit sa harap ko. Madiin itong sabi. Saka siya nilampasan at umalis. Naiwan siyang tulala. Pinigilan niyang umiyak pero nabigo siya. Gusto niya itong habulin at magpaliwanag. Pero tulad noon, nanatiling nakapako ang mga paa niya habang pinagmamasdan itong lumalayo. Ilang minuto pa siyang nanatili roon bago siya nagdesisyong umalis. Ingat po kayo, ma'am. Sabi ng sundalong nagbabantay nang makarating siya sa gate. Tumango lang siya saka nagtungo sa kotse. Ang tagal mo ron ah. Kala ko di ka na makakalabas ng buhay. Biro ng kuya niya. Sira. So ano? Nakuha mo bang camera mo? Oo. Umalis na tayo. Teka nga. Si Alaric ba yung kasama mong pumasok sa loob kanina? Tanong nito. Oo, siya yun. Grabe. Siya na yun. Laki ng katawan ah. Parang mas tumangkad pa siya kumpara noon. Ang astig niya. Para siyang action star ah. Parang gusto ko na rin magsundalo. Pwede kaya ako magsundalo? Bagay kaya sa akin, tingin mo? Humarap ito sa kanya na parang naghihintay ng opinyon. Alam mo, mag-focus ka na lang sa ibang bagay. Paano kaya maging sundalo? Kung magpatulong kaya ako sa kanya. Akmang bababa ito ng kotse, kaya agad niyang hinila ang damit nito para pigilan. Ano ba kuya? Huwag kang feeling close sa kanya. Tsaka galit siya sa'yo. Namura ka nga niya habang nag-uusap kami. May galit nga pala siya sa akin. Kasalanan mo yun eh. Kaya umalis na tayo. Ang sabi niya, ayaw niya na ako makita. Kahit ako, kung niloko mo ko, hindi ko na rin gusto makita ang nanakit sa akin. Swerte mo na lang dahil kinausap ka pa niya. Dahil kung ako, huyo ka sa akin. Sino ka ba? Aray! Daing nito nang mahina niya itong hampasin. Tumahimik ka nga. Hindi ka nakakatulong. Biro lang eh. Sumandal siya sa upuan. Mas lalo niyang nadama ang bigat ng sitwasyon. Umalis na tayo. Hindi na ito umimik. Hanggang sa paandarin na niya ang sasakyan. Kumain sila sa isang restaurant na nadaanan nila at makalipas ang ilang minutong pahinga ay umalis na sila. Madaling araw na nang makauwi sila. Tulog na ang mga anak niya. Siya naman ay pagod. Hindi lang ang katawan, kundi pati ang puso at utak. Buong magdamag lang siyang gising. Kakaisip sa dating sila, sa mga posibilidad na pwedeng mangyari kung hindi niya ito naiwan noon. Nakatulog siya na iyon lang ang iniisip. Kinabukasan, gaya ng ipinangako niya, nag-day off siya. Dinala ni Shilo ang mga bata sa mall. Dapat sana ay pupunta sila sa arcade, pero hinila siya ni Shiro sa bookstore. Bumili sila ng maraming libro. Si Tiro naman ang sunod na humila sa kanya. Mommy, look! There's a big Spider-Man! Turo ni Tiro sa malaking figurine na Spider-Man. Gusto ko niyan, Mommy! Gusto ko niyan! Napailing siya at napahawak sa bewang. Tiro, marami ka ng laruan. At saka malaki yan. Mas malaki pa sa'yo. Next time na lang, okay? Napayoko si Tiro. Napabusangot at tila naiiyak. Tiro, you have many toys. How about books naman this time? Look! Kinuha ni Shiro ang isa sa mga librong nasa cart at itinuro ang cover. Look oh, ang daming animals. Tinuturo ng book na to ang iba't ibang names ng animals. And you can see different species na hindi mo pa nakakita.
Di ba, Mami? Napatingin siya kay Shiro. Hinaplos niya ang ulo nito at ngumiti. Tama si Shiro, Thiro. Gusto mo, bili na lang tayo ng books, yung about spiders? Napabuka ang bibig ni Thiro. Basta tungkol kay Spider-Man o sa spiders, interesado na ito. Yes, Mommy! Yes, Mommy! I want the book with Spider-Man! Hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya. Tara na po, balik tayo sa bookstore. Pero dahil may hila-hila siyang cart, ay hindi agad siya nakasunod. Binitiwan ni Thiro ang kamay niya at naunang tumakbo. Wait, Thiro! Thiro! Hey! Bumalik ka rito! Sigaw niya. Pero tuloy-tuloy lang ang bata sa pagtakbo hanggang sa tuluyang mawala sa paningin niya. Ay, tong batang to talaga. Napatingin siya kay Shiro na nasa tabi niya. Let's go, Shiro. Sundan natin ang kapatid mo. Binitiwan muna niya ang cart at hinawakan ang kamay ni Shiro saka hinanap si Thiro. Thiro, nasan ka? Paulit-ulit niyang tawag pero walang sumasagot. Dumiretso siya sa section ng mga libro pero wala roon ang bata. Nilapitan niya ang isang sales lady na nakatayo sa tabi ng bookshelves. Miss, may nakita po ba kayong batang dumaan dito? Yung damit niya may design na Spider-Man? Parang meron po, ma'am. Talaga? Saan niyo po siya nakita? May kasama po siyang lalaki naka-military uniform. Pumunta po sila sa dulo ng mga shelves. Ano? Napakurap siya. Naka-military uniform ba kamo? Opo, ma'am. Sige po, salamat. Ramdam niya ang bahagyang paghila ni Shiro sa damit niya. Why, baby? Baling niya rito. Bakit, Mommy? Is there a problem with that po? Wala. Nag-worry lang ako na baka sumama si Thiro sa hindi kakilala. Halika na po, Mommy. Let's find Thiro. Baka po bad guy yun. Sige. Let's go. Nagmadali silang nagtungo sa dulo ng bookstore. Pagdating nila roon, ay nakita niya si Thiro. Karga-karga ng isang lalaking naka-military uniform. May hawak itong libro na nakaharap kay Thiro at parehong tuwang-tuwa habang binubuklat ang mga pahina. Daddy, I want to be Spider-Man someday. Ani Thiro sa lalaki. Bagamat nakatalikod ito at hindi niya kita ang muka, sigurado siyang kilala niya ang lalaki. Si Alaric. Thiro! Lakas loob niyang tawag. Sabay na napalingon ang dalawa. Mommy! Masiglang sigaw ni Thiro. Nagpumiglas itong makababa at binitawan naman ito ng lalaki. Hinayaang tumakbo papalapit sa kanya. Umupo muna siya para pantayan ang anak. Bakit ba bigla-bigla ka nilang tumatakbo? Paano kung mawala ka at hindi ka na namin mahanap? Alalang-alal na kami ng kapatid mo. Sa susunod, wag mo nang uulitin yun, ha? Serpon niya sa bata. Hindi niya maiwasang magtaas ng boses. Nangyari na ang matagal na niyang iniiwasan. Nagkita na ang mag-aama. Napayako ang bata at naiyak na lang. Sorry, Mommy. Mahina nitong sabi. Lumapit si Shiro sa kapatid at niyakap ito. Mommy's just worried. Anito habang inaalo ang kapatid. Tumayo siya at hinarap si Alaric. Blanko ang ekspresyon nito pero alam niyang galit ito. Anak mo pala siya. Hindi siya makatingin ng diretsyo sa lalaki. Thank you for taking care of my son. Aalis na kami. Kinuha niya ang kamay ng dalawa niyang anak. Ngunit bago pa siya makatalikod, ay bigla siyang hinawakan ni Alaric sa braso para pigilan. Hindi ka aalis. Hanggat hindi ka nagpapaliwanag sa akin. Malakas ang boses nitong sambit. Pinilit niyang bawiin ang braso. Pero madiin ang pagkakahawak nito. Parang wala talaga itong balak na pakawalan siya. Ano ba? Bitawan mo nga ako. I thought you already knew. Sa kampo pa lang, inamin ko ng anak ko sila. Hindi yun ang punto ko. Sino ang ama nila? Ha? Natawa siya ng sarkastiko. Talagang pag-uusapan natin to sa harap ng mga bata. Biglang may lumipad na libro at tumama sa mukha ni Alaric. Bad, ba't mo inaaway si Mommy? Malakas na sigaw ni Thiro. Lumapit si Shiro kay Alaric at hinampas-hampas ito. Bad! I hate people who hurt my mommy.
Paulit-ulit nitong hinampas ang lalaki. Si Theo naman ay kinuha ang banibagong libro at binato ulit si Alaric. Alaric just stood there, hurt but with no intention of fighting back. Tinanggap nito ang lahat ng hampas at bato ng mga libro. Tiro, Shiro. Hinila niya ang dalawa at inilayo sa lalaki. Pumagitna siya para hindi na ulit umatake ang mga bata. Stop! Tama na! Okay na si Mommy. Tama na, okay? Awat niya. He's not hurting me. Nag-uusap lang kami. Pero Mommy, he's raising his voice. Giit ni Theo. He looks mad at you, Mommy. Kung ayaw niya po sa'yo, ayoko rin po sa kanya. Segunda ni Shiro. Hinimas-himas niya ang ulo ng mga ito para pakalmahin. Thank you dahil dinipend niyo ako. Pero okay na ako. Hindi naman ako nasaktan. May dahilan kung bakit ganun ang reaksyon niya. Hindi naman siya magagalit dahil trip lang niya, di ba? Ano pong reason niya? Agad na tanong ni Theo. Mommy, were you the one who hurt the guy? Sunod na tanong ni Shiro. Natigilan siya at napatingin kay Alaric. Bigla itong lumapit at huminto sa gilid. Agad namang humarang ang dalawa sa pagitan nila na para bang pinoprotektahan siya. Hindi pa ako tapos. Babalikan kita. At mag-uusap tayo ulit, Shilo. Mahina pero may diin na sambit ni Alaric sa kanya. Ilang segundo silang nagtitigan bago lumipat ang tingin nito sa mga bata. Mga tingin na puno ng pagkalito, pangungulila at tuwa. Ngumiti ito ng tipid bago naglakad palayo. What's wrong with him, Mommy? Nagtatakang tanong ni Shiro. Mommy, mukha po siyang malungkot. Nasaktan po siya sa ginawa ko. Malungkot na tanong ni Theo. Niyakap niya ang dalawang bata at pinigilan ang sariling mapaluwa. No, hindi yun ang dahilan. Ano pong dahilan? Hindi ko pa masabi sa ngayon eh. Pero pangako, balang araw, kapag dumating ang tamang panahon, malalaman niyo rin. Mommy, I don't understand. May secret ka po ba? Tanong ni Shiro. No, it's not like that. May mga bagay na hindi niyo pa maiintindihan sa ngayon. May mga bagay na mahirap pang ipaliwanag sa ngayon. May mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin sa ngayon. Naiintindihan niyo naman si Mami, hindi ba? Ngumiti si Shiro. Pero si Theo ay may pagtataka pa rin sa ekspresyon. It's okay, Mommy. Naiintindihan po kita. Talaga? Ikaw, Theo? Okay lang po, Mommy. Basta wag na po kayong sada. Napangiti si Shilo at sabay na niyakap ang mga anak. Hindi nasad si Mommy dahil nandito kayo sa tabi ko. Dahil mahal niyo ako at pinoprotektahan niyo si Mommy. Matapos niyang yakapin ng dalawa ay tumayo siya at hinawakan sa magkabilang kamay ang mga bata. Bayaran na natin yung mga laruan at libro para makauwi na tayo, okay? Okay po, Mommy. Nang sumunod na araw ay balik trabaho na siya. Nag-e-edit siya ng mga pending works at ng ilang documents na naiwan sa desk niya noong nag-day off siya. 5:00 na ng hapon nang may tumawag sa telepono. Agad niya itong sinagot. Hello? Hello, ma'am. May naghahanap po sa inyo. Nasa lobby po siya. Paakitin ko po ba? Urgent daw po eh. Kumunot ang noo. Hindi na. Pupuntahan ko na lang dyan. Pagkababa ng telepono ay kinuha niya ang press ID at lumabas papunta sa lobby. Doon ay nakita niya si Alaric. Hindi ito naka-military uniform. Nakasuot ito ng long-sleeved white polo shirt na itinock in sa itim na pantalon. Tumayo ito nang mapansin siya. Bago pa man ito makapagsalita, ay lumapit siya at hinila ang kamay nito palabas ng building. Doon tayo sa labas, sabi niya. Nang makalayo sila at masigurong walang tao sa paligid, ay hinarap niya ito. Anong ginagawa mo rito? Pagak itong natawa sa tanong niya. Don't make a fool out of me. Shilo, alam mo kung bakit ako nandito? Hindi ko alam. Nandito ako dahil gusto kong malaman ang totoo. Ano bang totoong gusto mong malaman? Ang mga anak mo. Ako ang ama nila, di ba? Alaric, there. Huwag mo sabihing anak mo sila sa lalaki mo. Dahil alam kong hindi.
pagputol nito sa sasabihin niya. Samuel, I met Theo. Yun ang pangalan niya, di ba? Tanong ko siya kung nasa na magulang niya. Kasama niyang mami niya, pero naghiwalay daw sila. Tinanong ko rin kung nasa ng mami niya. At ang sabi niya, wala siyang ama. Dagdag nito. Mas tumindi ang puot sa mga mata nito. How could you do that to me? How could you let them live without their dad? Tinanggalan mo ako ng karapatang maging ama sa kanila. How could you do that, Shiloh? Naiintindihan kong hindi mo na ako mahal ng mga sa panahong yun. Pero sana, ipinaalam mo man lang sa akin. Punong-puno ng hinanakit at dismaya ang mga mata nito. Bakit? Dahil ba may ibang lalaking gustong umako sa kanila? Pero nasan siya ngayon? Akala ko ba mahal na mahal ka nun? Pero bakit mag-isa mong pinalaki mga bata? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Pero alam mo kung ano talagang pinakagusto ko kong itanong ngayon? A question that's been haunting me for years. Bakit mo ako niloko? I've been good to you. Araw-araw iniisip ko kung bakit. Kung paano isang araw, sasabihin mo na lang na hindi mo na ako mahal. You know how much I despise cheaters. Pero ginawa mo pa rin. Madiing sambit nito. Namumula na ang mga mata sa galit. Naiintindihan niya kung saan nanggagaling ang galit nito. His dad cheated on his mom. His life fell apart. And she was there. Only to make him experience that too. Hindi kita niloko. Sa wakas ay nasabi rin niya. Pagak itong natawa. Hanggang ngayon ba? Magsisinungaling ka pa rin? Napahikbi siya at pinilit na salubungin ang nasusuklam na tingin nito. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi kita niloko. Wala akong iba nun nakipag-break ako. The biggest lie I ever told was saying I cheated on you. Which I never did. You're good at making people feel stupid. Tumango siya. Tatanggapin niya iyon dahil nagkamali naman talaga siya. Alaric, your parents were against our relationship. Especially your dad. Gusto niyang ipakasal ka sa iba. Eh ano naman? Akala ko ba malinaw na sa'yo noon na wala akong pakakasalan na iba kundi ikaw? Mayaman ang pamilya nito. Negosyante ang ama nito. Ganon din ang ina nito. Parehong civil sa isa't isa. At magkasundo pagdating sa pagtututol sa mga plano ng anak. Sinabi mo nga yun, pero nagalit sila. Pinapili ka nila kung ako ba o ang maganda mong buhay. Pinili mo ko. At dahil dun, pinalayas ka sa inyo. Nagtanan tayo. Napayuko siya. Nahihirapang magpatuloy. They stopped supporting you. Pareho pa tayong estudyante noon. Kaya hirap tayo sa pera. Akala ko kakayanin natin. At first, I thought it was good. Araw-araw kita nakikita. Araw-araw tayo magkasama. Kumuha ko ng part-time job. At ganun ka rin. We both worked hard to keep our dream alive, to support each other. Tumigil siya sandali at direktang tumingin sa lalaki. Pangarap mo maging sundalo. I gave you my full support. Nang lumabas na yung schedule para sa AFP SAT, excited ka. Pero hindi ka pa rin makapag-take kasi hindi ka pa cleared sa school. May kulang ka pa sa tuition mo. Kaya, hindi ka makakuha ng dokumento. Pero kahit anong ipon ko para matulungan ka, hindi pa rin sapat. Sinubukan mong mag-promissory note, pero hindi ka pinayagan. Sabi nila, kailangan mo nang bayaran bago ilabas ang clearance. Mas lalo siyang naiyak. Akala ko wala ka talagang pera para ron. Yun pala, ginamit mo para bayaran ng tuition fee ko sa university. The admin told me it was you who paid it. Pero mo yun, Alaric. Sa'yo dapat yun pero ginamit mo para sa akin.
Humikbi siya. Ginawa ko yun kasi mahal kita. Ano ba naman yung ipaubaya ko sa'yo yung taon bago yung akin, di ba? Maraming beses siyang umiling. May pangarap ka na rin na gusto mong abutin. Pero yung pera na dapat para sa'yo, ginamit mo para sa akin. Kumuyom ang kamao niya. Pinipigil ang guilt na unti-unting bumabalot sa dibdib niya. Wala ka muling sinabi. Akala ko, hindi ka lang handa. O may problema ka sa clearance mo. Pero hindi pala. Ako pala ang problema. Bigla nitong hinawakan ang magkabilang balikat niya. Shiloh, you were never the problem. Bakit na ba sinisising sarili mo? Pinili ko yun. Walang nag-utos sa akin na gawin yun. Humikbi siya. Halos hindi na niya ito makita dahil sa luha. Gusto ko lang naman tapusin yung course ko sa journalism eh. Pero hindi ko gusto na ang kapalito na yung pangarap mo. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na makita kang lumulubog habang tinataas ako. I was supposed to be your strength. Pero ako naging dahilan ng pagbagsak mo. Bumitiw ang mga kamay nito sa balikat niya. Napayuko ito. Then what about the cheating? Naisip ko na kapag naghiwalay tayo, babalik ka sa mga magulang mo at susuportahan ka ulit nila. I didn't cheat, Alaric. Pinano ko lang yun para magalit ka sa akin. Para tuluyan mo na akong iwan at kalimutan. Pag-amin niya, malutong itong nagmura. I'm sorry, Alaric. Mahal kita. Pero may mga bagay na hindi natin kaya kontrolin. May mga laban na kahit ibigay natin ang lahat, mahirap pa rin ipanalo. Kung ganun, sino yung lalaking hinarap mo sa akin na nakapaghiwalay ka? It's the same guy you were with nung bumalik ka sa base, hindi ba? It's my brother. Kumunot ang noon nito, hindi makapaniwala. Kuya mo yun? Maraming beses siyang tumango. Napahilamos ito ng muka na maywang at pilit na kinalma ang sarili. I'm sorry. I'm so sorry. Paulit-ulit niyang sabi habang umiiyak. Kailangan kong gawin yun eh. Mahal kita. And I couldn't bear to see you na hindi mo maabot ang mga pangarap mo. If being with me would make you not be yourself anymore, then I don't want it. Mas kakayanin ko na malayo sa'yo kaysa makita ka bumagsak dahil sa akin. Alam ko na mahal mo ko noon. Pero I saw it. You badly wanted to achieve your dream. Masaya ka na maabot ko yung pangarap ko. Pero alam ko naggulok sa ka rin. Dahil sinakripisyo mo ang pangarap mo para iligtas ang sa akin. Mahaba niyang turan. Alaric, leaving you was the most painful moment of my life. Gusto ko malaman mo noon nung iniwan kita ay hindi ako masaya. That I wasn't with another guy. I spent my life bearing the pain. Kasi wala ka na sa tabi ko. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Hindi ko maintindihan eh. Handa akong isakripisyo ang pangarap ko para sa'yo. Handa akong kalimutan ng lahat para sa babaeng mahal ko. Para sa relasyon natin. I could bear all the suffering para makita ng kita masaya. Pero ikaw... Tumigil ito saglit. Saka siya dinuro. Kaya mong isakripisyo ang relasyon natin para lang dyan sa paniniwala mo. Kung hindi ko ginawa yun, ano tayo ngayon ha? Tanong niya. Gusto ko lang ding malaman mo. Hindi ako bumalik sa mga magulang ko. Kinaya ko yun na mag-isa. What I only needed was for you to stay. Ikaw ang kakampi ko nun. Pero pati ikaw, iniwan din ako. Umawang ang bibig niya. The pain of guilt and disappointment hit her all at once. Then, what was all the things that she did for? Bale wala lang ba lahat ng yun?
Masama na ba siya ngayon kung ang gusto niya lang naman ay ang mapabuti ito? Hindi ko alam. Ano pa? Ano pang tinatago mo? Tanong nito. Napayuko siya. She remained silent for a second. Tumitig sa mga paa niya. Nalaman kong buntis ako nung hiwalay na tayo. Anya, halos pabulong. Gusto ko sanang ipaalam sa'yo kaso hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Tinawagan kita noon kaso hindi mo sinasagot eh. I thought you came back to your parents at kinasal ka na. May mga napagtanungan ako. Ang sabi nasa military prep camp ka na raw. Wala palang signal doon. Paliwanag niya. Nakatitig lang ito sa kanya. Walang imik. Tila malalim ang iniisip. I don't know what to say. I'm really sorry. Sina Tiro at Shiro. They're your kids. Anak natin sila. I'm sorry kung ngayon mo lang nalaman. Gusto ko silang makita. Tumango siya. Wala nang dahilan para humindi. Here. Inabot nito ang cellphone sa kanya. Give me your contact number. Agad niya yung kinuha at sinave ang number niya. Saka ibinalik sa lalaki ang cellphone. I'll message you in a week. I'm going. Paalam nito at dire-diretso nang umalis. Naiwan siyang mag-isa habang nakatitig sa likod nito na paunti-unting lumalayo. Kahit paano ay gumaan ang dibdib niya pero may kaunting kirot dahil sobra niya itong nasaktan at hindi niya alam kung mapapatawad pa ba siya nito. Samantala, nang makasakay si Alaric sa kotse, ay mariin niyang hinampas ang manibela. Magkahalo ang nararamdaman niya. Galit, dismaya, pangungulila, at matinding panghihinayang sa mga taon na nawala dahil sa dahilan na hindi niya matanggap. Sa 6 na taong lumipas, wala siyang inisip kundi kung gaano niya kinamuhunguhian si Shilo at ang mga taong manloloko. Nabuhay siya na bitbit ang galit na iyon. At ngayon, nalaman niyang hindi pala totoo ang iniisip niya. May anak pala sila. Mapait siyang natawa habang pumapatak ang luha. Pinagmukha siyang tanga. Nagawa nitong gumawa ng kwento para iwan siya. Nasaktan siya ng gusto. Lahat para lang ibalik siya sa mga magulang niya. Ano bang akala niya sa akin? Isang bagay na pwede niyang isauli. Napamura siya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, hindi niya pa rin magawang magalit ng sobra kay Shilo. Mahal pa rin niya ito. Gusto niya pa rin itong makasama. Bawiin ang mga taong nawala sa kanila. Gusto niyang makasama si Shilo at ang mga anak nila. Anak. Hindi pa rin lubos na mapumapasok sa isip niya na may anak na sila. Ni minsan, hindi niya inisip na magiging ama siya. Pero heto na, nangyayari na. Handa siyang panagutan ng mga anak nila kahit huli na. At handa siyang bawiin ang lahat ng nawala sa kanya. Sa kabilang banda, ilang araw ang lumipas. Tumigil ang kamay ni Shilo sa pagtipa ng tumunog ang phone niya. May message si Alaric. Nasa parking lot daw ito. Kinabahan siya. Baka ngayon na nito kikitain ang mga anak nila. Hindi pa siya handang magpaliwanag. Inayos lang niya saglit ang mga nasa desk bago kinuha ang bag at nagmadaling umalis. Lakad-takbo siyang lumabas ng building. Mula sa malayo ay agad niyang nakita si Alaric sa parking lot. Nakatayo sa tabi ng isang kulay pulang kotse. Alaric, tawag niya rito. Agad itong umalis mula sa pagkakasandal sa kotse. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba obvious? Nandito ang mami ng mga anak ko, kaya nandito ako. What? Ngayon ko nakikitain yung mga anak natin. Ilang araw ko rin na pinaghandaan to. At ngayon, handa na ako. Handa ka na? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Gabi na kasi. Siguradong tulog na ang mga bata. Ayaw mo naman sigurong gisingin ko sila, hindi ba? Kung ganun, pumunta muna tayo sa bahay niyo. Tingnan natin kung tulog na nga talaga sila. Ganito na lang. Ano kaya kung ipagpabukas mo na lang ito? Pumunta ka ng maaga. Mga around 7 a.m. Nasa bahay pa ako by that time. I-message ko na lang sa'yo ang address. Okay ba sa'yo yun? Huminga ito ng malalim. Bakas ang pagtutulis sa muka. Hindi pwede. May command duties ako bukas.
Ako ang maglilid ng formation sa umaga. Tapos may debriefing at equipment inspection pa pagkatapos. Hindi talaga ako pwede mula umaga hanggang hapon. Ganon? Tapos na ba yung ginagawa niyo sa Isabela? Baka may gagawin ka pat inuna mo pang pumunta rito. Tapos na. Dito na kami naka-assign ngayon. Kaya palagi na kitang mapupuntahan, Shiglo. At isa pa, mas mahalaga sa akin na makita sila ngayon. Kahit ano pong excuse ang gawin mo, hindi na magbabago ang desisyon ko. Ngayon ko sila kikitain. Sa ayaw at sa gusto mo. Kaya halika na. Lumalalim ng gabi. Madiing tura nito. Binuksan nito ang pinto sa passenger seat at hinintay siyang pumasok. Pero imbis na sumakay, pinindot niya ang remote key para i-unlock ang kotse niya. Katabi lang ng kotse niya ang sa lalaki. Kaya nilampasan niya ito at sumakay sa kotse niya. Ibinaba niya ang bintana at tumingin sa lalaking nakatayo pa rin sa gilid ng passenger seat. Parang napahiya ito, pero hindi naman iyon ang intensyon niya. Sundan mo na lang ang kotse ko. Mauuna na ako sa'yo. Hey, wait. Nagmadali itong pumasok sa loob ng kotse nito at sinundan siya. Ilang minuto ang lumipas at nakarating na sila sa tapat ng bahay niya. Bumaba siya at hinarap ang lalaki. Nasa loob sila. Halika, pasok ka. Binuksan niya ang pinto at pinapasok ang lalaki. Galit pa rin ba sila sa akin hanggang ngayon? Tanong nito. Naalala niya ang nangyari sa mall. Iyon marahil ang tinutukoy nito. Sa tingin ko naman hindi na. Tsaka kahit bata pa sila, mature na silang mag-isip. Alam kong mauunawaan nila. Sagot niya. Dumiretso sila sa sala. Malayo pa lang ay rinig na niya ang tunog ng cartoons na palaging pinapanood ng mga bata tuwing gabi. Nasa sala si Marco at ang mama niya, nakasama ng mga anak niyang nanonood ng cartoons. Shiro, Tiro, nandito na si Mommy. Masaya niyang tawag sa kambal. Mommy! Sabay na sigaw ng kambal saka tumayo at tumakbo palapit para yakapin siya sa baywang. Pero ang tuwang iyon ay agad napalitan ng pagtataka nang mailipat ang tingin ng dalawa sa lalaking kasama niya. Ganoon din ang mama at kuya niya na naglipat-lipat ang tingin sa kanya at kay Alaric. Ma, kuya, si Alaric, natatandaan niyo po ba siya? Hindi sigurado niyang tanong. Ikaw yun ang away kay Mommy sa mall. Mommy, get away from him. Agad itong nakilala ni Theo at hinila siya palayo. Habang si Shiro naman ay nakatitig lang kay Alaric. Tila pinag-aaralan ang mukha nito. Anong ibig sabihin nito, Shilo? Nagtatakang tanong ng mama niya. Ma, kuya, si Alaric po. I want him to meet our sons. Lakas loob niyang sabi. Ngayon pa talaga, kung kailan malalaki na mga bata. Tumaas ang boses ng mama niya habang matalim ang tingin sa lalaki. Ma, nasa harapan ka ng mga bata. Shilo naman, sa atin na lumaki ang mga bata. Ano bang naisip mo at dinala mo yan dito? Mrs. Cruz, gusto ko lang po na makilala sila at makasama. Ako ang ama nila, kaya siguro naman, may karapatan po ako, hindi po ba? Wala ka ng karapatan sa mga apo ko. Iniwan mo ang anak ko habang pinagbubuntis niya ang mga bata. Kaya anong karapatan mong sabihin yan, ha? Bulyaw ng mama niya. Mariin niyang naikuyom ang kamao at tuminga ng malalim. Hindi niya nasabi sa ina ang totoo dahil nanatiling tikom ang bibig niya mula noon. Ma, hindi niya po ako iniwan. Ako po ang nang iwan. Noong mga panahong nakikita niyo po na umiiyak ako, hindi po yun dahil nasasaktan ako sa panuloko niya, kundi dahil iniwan ko siya. I hurt him. Sinaktan ko po siya at nagsisisi ako ng sobra noon. Pag-amin niya. Ano ka mo? At bakit mo naman ginawa yon? Akala ko ba mahal na mahal mo siya, Shilo? Ma, ngayon pa ba natin yun pag-uusapan? Ikukwento ko na lang po sa ibang araw. Nandito po siya para makilala ang mga bata. At gusto ko rin pong ipagtapat ang totoo sa kanila. Hay naku kang bata ka. Wala ka malang pasabi sa mga desisyon mo sa buhay. Pasensya na, Ma. Mag-uusap tayo mamaya. Anito saka tumalikod at umakyat. Lumipat ang tingin niya sa kapatid.
Napakamot ito sa ulo na para bang hindi alam ang gagawin. Tama, naalala ko. Magkikita kami ngayon ng chicks ko eh. Nasa bar na siya ngayon at nanghihintay ako. So, paano? Aalis na muna ako. Bye. Dahalan nito saka nagmamadaling umalis. Naiwan siya, si Alaric at ang kambal. Mommy, I don't get it po. Sino po pa talaga siya? Tanong ni Theo. Ano ka ba, Tiro? Hindi pa ba halata? Siya ang daddy natin. Sagot ni Shiro na ikinataas ng kilay niya pati ni Alaric. Daddy natin? Oo, daddy. Yung tinuro sa atin ni teacher sa school. Sa isang pamilya, may mommy, may daddy at anak. Katulad sa classmate natin, yung palaging sumusundo kay Miko. Katulad ng daddy ni Miko. Tumingin sa kanya si Shiro. Pero di ba ang mommy at daddy nagkikis? Tumingin sa kanya si Theo, halatang nagtataka. Nagkatinginan sila ni Alaric. Dinaanan niya sa tawa ang ilang. Theo, Shiro, nakita niyo na siya sa mall, diba? Ang totoo kasi niyan, siya si Alaric. Siya ang daddy niyo. Pagtatapat niya, walang reaksyon ng dalawa. Siguro ay dahil alam na ng mga ito o baka hindi pa naiintindihan kung gaano kalalim ang relasyon ng isang ama sa isang anak. Lumapit si Alaric sa mga bata. Umupo ito para pantayan ang kambal. Tiro, Shiro, ang ganda ng pangalan niyo. Ngumiti ito at dahang-dahang hinawakan ng ulo ng dalawa. Hey little kiddos, I'm your dad. Simpleng pagpapakilala nito. Ikaw ba talagang daddy namin? Tanong ni Shiro na may halong pagtataka. Look, don't you think we have the same eyes? You're both handsome. Dahil yan sa genes ko. Hindi niya mapigilang matawa, ngunit agad ding tumigil nang lingunin siya ng lalaki. Daddy, are you rich? Can you afford the toy? Gusto ko ng malaking Spider-Man. Sambit ni Theo. Ako rin po, Daddy. Gusto ko po ng book. If you can buy me at least one, tanggap ka na po sa pamilyang to. Sabay silang natawa ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na ganun lang matatanggap ng mga bata ang lalaki. Kinabahan pa naman siya. Siyempre naman, afford ko yun. Mayaman kaya itong daddy nyo. Ano pang gusto nyo? Gusto nyo ba ng baril-barilan? Stuffed toy? Mahilig ba kayo sa video game? Bata pa sila. Baka ma-addict sila sa video games. Baka maapektuhan ang eyesight nila o mapuyat ng husto. Paalala niya. Oh, you're right. Hindi ko naisip yun. Sorry. Bukas ng hapon, if you have time, pwede mo silang ilabas at dalhin sa amusement park. Matagal na kasi nilang gustong kumunta ron eh. Suggestion niya. Pwede. Oo naman, para makabanding mo rin ng mga bata. Humarap ito sa kambal na parang excited. Narinig niyo yun? Payag si mami niyo na dalhin ko kayo sa amusement park. Wala naman kayong gagawin bukas, di ba? Sabay na umiling ang dalawa saka humarap sa kanya. Mommy, hindi ka po sasama? Malungkot na tanong ni Theo. Marami kasi akong pending work na kailangan tapusin on time. Pero promise, kapag natapos ko lahat yun, lalabas tayong 3. Excited niyang sabi. Mommy, bakit po 3 lang? Di ba po 4 po tayo? Ako, si Tiro, si Mami at si Daddy. 4 po tayo. Pagtatama ni Shiro, napatingin siya kay Alaric na halos mapunit ang labi sa ngiti nito. Ewan niya ba, pero bigla na lang din siyang napangiti. Wala na ang talim at pait sa mga tingin nito. Pinawi na yata ng 2 cute nilang anak. Oo na, 4 na tayo. Pagtapos na ako sa works ko, lalabas tayong 4. Okay na? Yay! 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 Nagtatalon sa tuwa ang kambal. O tama na. Tama ng kakatalon. Baka pagpawisan pa kayo niyan. Nakapag-shower na ba kayo? Yes po, Mommy. Sabay na sagot ng 2. Kumain na ba kayo? Yes po. Very good. So, tumingin siya sa suot niyang relo para i-check ang oras. 10 p.m. na. Magpaalam na kayo kay Daddy kasi gabi na at matutulog na kayo. Maaga akong pupunta rito para sunduin kayo, okay? Sabi ni Alaric. Kumunot ang noo niya. Ang sabi kasi nito,
May briefing order mula umaga hanggang tanghali. Akala ko ba busy ka sa umaga? Ang sabi mo sa parking lot, may command duties ka bukas. Mula umaga hanggang tanghali. Di ba? Yun ba? Palusot lang yun. Wala talaga akong gagawin bukas. Nakalive ako kaya marami akong oras para makasama ang mga anak natin. Simpleng sagot nito na para bang wala lang yun. At kailan ka pa natutong magsinungaling? Really? Ako pa talagang tinanong mo niyan. Ikaw nga. Alam mo, masyado nang malalim ang gabi. Kailangan mo nang umuwi. Pinutol niya ang sasabihin nito. Mahina niya itong itinulak. Hey. Umuwi ka na, Alaric. Matutulog ng mga bata. Bye, Daddy! Ingat, Daddy! See? Nagpapaalam na sila. Hey, can I just sleep here? Kahit sa couch lang. Okay ka lang? Talagang maiisipan mo pang matulog dito? Alam mo naman ang naging reaksyon ni Kuya at ni Mama kanina, di ba? Kailangan ko pa silang kausapin. Fine, I'll go home. Bye, handsomes. Ginulo-gulo pa nito ang buhok ng mga bata saka kumaway. Bye, Daddy! Hinatid na niya sa pinto ang lalaki. Habang paalis ito, ay panay pa rin ang lingon sa kanya hanggang sa makalayo ito. Nang tuluyan na itong mawala sa paningin nilang mag-iina, ay pumasok na sila sa loob ng bahay at umakyat sa kwarto. Agad na nakatulog ang mga bata habang siya naman ay nakatulala sa kisame. Iniisip pa rin ang mga nangyari. Ang bilis ng pangyayari. Parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Sobra ang saya niya. Dahil ba nailabas na niya ang sekreto na matagal na niyang itinatago? O dahil kay Alaric mismo? Kinabukasan, 7:00 na ng umaga, kakatapos lang nilang mag-almusal. Nasa sala sila at inaayusan na niya ang mga anak dahil kaka-message lang ni Alaric na papunta na raw ito. Biglang dumating ang mama niya at tumabi sa mga bata. Pagkatapos ayusan ng mga bata ay nagpaalam na siya. Ma, kayo na pong bahala sa dalawa ha. Papasok na po ako sa work. Bye, babies. Bye, Mommy. Pupunta ba rito si Alaric? Tanong ng mama niya. Opo, ma. Napag-usapan na po namin na dadalhin niya sa amusement park ang mga bata. Hindi naman sa tutol ako sa parenting ninyo. Pero sana, ingatan mo yung puso mo. Naman, ano namang kinalaman ng puso ko rito? Sa pamilyang ito, nasa lahi natin ang wagas na pagmamahal. Kaya kita mo ngayon nalulungkot pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang ama mo. At alam ko magiging ganun ka rin. Siguraduhin mong wala pang nobya ang lalaking iyon para mabuo kayo, para hindi ka masaktan. Naman, kakabalik lang ni Alaric sa buhay namin. Huwag ka masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Isa pa, mukhang wala naman siyang nobya. Sa tingin ko, hindi naman ako masasaktan. Abat mga ganyang linya, mga pakampante. Yan yung mga nasasaktan sa bandang huli. Naman, parang hinihiling nyo naman eh. O siya, aalis na po ako ha. Kayo na pong bahala sa mga bata. Bye babies, pupunta na sa work si Mommy. Bye, Mommy. Ingat po. Bye-bye. Umalis na siya at nagtungo sa trabaho. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng message mula kay Alaric. Picture iyon ng kung saan kasama nito ang kambal sa tapat ng gate. Mukhang paalis na ang mga ito. Napangiti siya at agad iyong sinave, saka bumalik sa ginagawa. Mabilis na lumipas ang oras at muli na naman siyang nakatanggap ng message mula kay Alaric. Nag-send ito ng mga pictures kung saan kasama ang mga bata sa iba't ibang rides. Kumain din ang mga ito at naglaro. Kagatlabi siyang napangiti at sinave lahat ng litrato. Nireplyan niya ito. Ang saya-saya niyo Ingay kayo dyan Babalik na sana siya sa ginagawa nang muli na namang tumunog ang phone. May reply agad si Alaric. 50% lang. Reply nito. 50%? Ang laki nga ng ngiti nila tapos 50% lang? Napailing siya at muling nag-reply. Bakit naman 50%? Kasi wala ka. Yun ang reply nito. Para siyang tanga na pangiting-ngiting mag-isa. Siguro, malungkot ang mga bata kasi wala ako dyan. Pero thank you, dahil nandyan ka. Ingat kayo. Reply niya yon. Saka niya in-off ang phone.
Siguradong wala siyang matatapos sa gawain kung patuloy silang magpapalitan ng mensahe. Ilang oras ang lumipas at tapos na ang work shift niya. Inayos na niya ang sarili at mga gamit sa desk saka umalis. Pag-uwi sa bahay, nadatnan niya ang mama niya sa sala na nanonood ng favorite drama nito na madalas ipalabas sa gabi. Agad siya nitong napansin. "Oh, Shilo, nakauwi ka na pala." Mano po?" Nagmano siya at umupo sa tabi nito. "Ang mga bata po, nakauwi na?" "Nakauwi na kanina pa." "Nasa kwarto na po sila?" "Nasa garden sila kasama ang ama nila." Natigilan siya saglit bago muling nagsalita. "Ano pong ginagawa nila doon, ma? Gabi na." "Malamang naglalaro. Uuwi na dapat si Alaric pero pinilit siya ni Tiro na maglaro pa." Hindi niya maiwasang mapangiti. Basta sa kakulitan, palagi talagang bida si Tiro. "Personal ko nakausap si Alaric kanina." Sambit ng mama niya. Mabait siyang lalaki. At sinabi niya na gusto niyang matunayan ang sarili niya bilang ama at tunay na lalaki para sa iyo. Napag-isip-isip ko na wala naman sigurong masama kung bibigyan ka ng pagkakataon si Alaric para sa iyo, Shilo. Lalo na't nakita ko rin kung gaano kasaya ang mga bata kapag kasama ang tatay nila. Yung sa amin ni Alaric, parang malabo na po, ma. Malungkot niyang sambit. Kung isipin mong malabo, talagang malabo nga. Magiging mahirap lang naman ang isang relasyon kung hindi totoo ang nararamdaman ng isa o magkaiba ang pananaw sa buhay. Isipin mo ang makakabuti sa mga bata at kung pareho pa kayo ng nararamdaman at gustong mangyari, sa tingin ko naman tama lang nang magbalikan kayong dalawa. Hindi naman ganun kadali yun, ma. Madaling sabihin, mahirap gawin. Matanda na kayo, hindi na kayo mga bata. Hindi maghihintay ang panahon para sa inyo. Sige ka, ikaw rin. Baka wala nang susunod na pagkakataon. Hindi na siya nakasagot pa. Mabuti pa, samahan mo sila sa garden. Muling sambit ng mama niya. Napakamot siya sa ulo. Hindi na, ma, magpapahinga na lang siguro muna ako. Sige na, puntahan mo na sila doon. Siguradong mas matutuwa ang mga bata kung nandun ka. Ay, si mama naman Sige na nga. Wala siyang nagawa kundi sumunod na lang din. Tumayo siya at pumunta sa garden. Naabutan niya ang tatlo na tila nagpipiknik. May nakalatag na sapin sa damuhan at naroon ang tatlo. Nakahiga at parang pinag-aaralan ang mga ulap sa kalangitan. Aba, mukhang nag-enjoy kayo Kuha niya sa atensyon ng tatlo. Mommy! Agad na bumangon ang kambal at lumapit sa kanya. Bigla siyang hinila ng dalawa sa magkabilang kamay at dinala sa sapin sa damuhan. Mommy, higa ka po. Sabi ni Tiro, sabay hila sa kanya pahiga. Ha? Higa ako? Hindi ba marumi dyan, anak? Ngunit hindi na naman iyon ang concern niya, talaga, kundi ang lalaking nakahiga rin sa sapin na nakatitig sa kanya at para bang hinihintay siya. Hindi na lang siguro. Kayo na lang. At saka magpapahinga pa kasi ako Pinagpaga ni Alaric ang pwesto na dapat ay hihigaan niya. Here, malinis na. Come on. Our children are asking you. Sinabi nila sa akin kanina na pangarap nila magpiknik. Kasamang mami at daddy nila. Sambit nito. Napatingin siya sa kambal. Nakamusangot ang mga ito. Mommy, ayaw mo po. Malungkot na tanong ni Tiro. It's okay, Mommy. Alam kong pagod ka. Tiro, we should be letting Mommy rest. Nakakaunawang sabi ni Shiro. Agad siyang nakonsensya at naawa sa mga bata. Fine, higa na ako. Hindi pa naman ako sobrang pagod Di ba nga sabi ko, kayo ang pahinga ko? Pumayag na siya at humiga sa tabi ni Alaric. Nagtatatalon sa tuwa ang kambal bago humiga rin. Si Tiro sa tabi niya, habang si Shiro naman sa tabi ni Alaric. Diretso lang siyang nakatitig sa kalangitan. Hindi niya magawang tumingin sa ibang direksyon dahil alam niyang nakatitig sa kanya si Alaric. Look, ang daming stars! Sambit ni Tiro. Daddy, look That one looks like a diamond! Sigaw ni Shiro habang may tinuturo sa langit. Hindi niya maiwasang lingunin si Alaric.
That's actually the North Star. Diyan tumitingin ang mga nawawala para makauwi. Paliwanag nito. So if we get lost, we just follow it? Tanong ni Theo. Yes. Pero wag na kayong mawawala ha. Mas gusto ko na ako ang guide nyo. Pero Daddy, what if the stars disappear? Then I'll make sure may flashlight ako para makita ko kayo. Natatawang sagot nito. Daddy, parang hindi naman ganun yun eh. Wika ni Theo. Basta tandaan nyo, kahit walang stars, we'll always find each other. Sambit ni Alaric. Pakiramdam niya may dalawang ibig sabihin iyon. Ilang minuto ang lumipas na nakatitig lang sila sa mga bituin. Pinag-aaralan ang bawat linyang binubuo ng mga ito. Parang ang dami niyang natutunan. At sa paraang iyon, parang muling lumapit ang puso niya kay Alaric. Nakatulog ang mga bata dahil malalim na rin ang gabi. Kinarikan niya si Tiro habang si Shiro naman ay karga ni Alaric. Hinatid nila ang mga ito sa kwarto. Matapos nilang ihaga ang mga ito sa kama, ay hinarap niya ang lalaki. Salamat sa pagbibigay ng oras para sa mga bata. What? You're thanking me? Oo. Bakit? Bawal ba? Ano ko sila? Tama lang nabigyan ko sila ng oras. Obligasyon ko yun bilang ama. Hindi ka kailangan magpasalamat But still, thank you pa rin. Malaking bagay ang ginawa mo. Sobra mo silang pinasaya. Kapag masaya sila, masaya rin ang puso ko. Talaga? Tumango siya. Oo naman. Eh di araw-araw ko silang pasasayahin para araw-araw ka rin masaya. Anito sa seryosong tono. Dinaan niya sa tawa ang saglit na kilig na naramdaman niya. Sira, halika na sa baba. Nauna na siyang bumaba ng hagdan. Hinatid niya ito hanggang pinto. Shilo. Tawag nito sa pangalan niya. Muli niya itong hinarap noong nasa pinto na sila. Nasaktan ka rin naman. Alam kong hindi mo yun ginusto. Shilo, sorry if I've ever yelled at you. I was mad. Sa totoo lang, may konting kirot pa rin at panghinayang. Sana nakita ko sila ng mga sanggol pa lang sila. Sana nandun ako sa unang beses na natuto silang maglakad at magsalita. Sana kasama mo ako nagdesisyon ng mga pangalan nila. Sana nasubaybayan kong paglaki nila. Sana nandun ako mula umpisa. Kalmado ito, pero ramdam niya ang sakit sa tono ng boses nito. Napayuko siya at hindi maiwasang makonsensya. I'm sorry. I hope we move on from the pain and move forward. Could we? Para sa mga anak natin. Nag-angat siya ng tingin at tumango. Okay yun sa akin. Let's do that. Great. Kung ganun, alis na ako. Sige, ingat ka. Tumango lang ito at tumalikod na. Pinanood niya ang likod nitong papalayo. Pero sa loob niya, ayaw niyang umalis ito. May gusto pa siyang sabihin. May dapat pa itong malaman. Sandali. Tawag niya. Agad itong bumalik. Para bang miski ito ay naghihintay lang din ng pagkakataon. Alaric, hindi niya pa nasasabi ang gustong sabihin nang bigla siya nitong yakapin ng mahigpit. Bakit? Sabihin mong mahal mo ako. Sabihin mong kailangan mo ako. Sabihin mong pwede pa. Please, I'm begging you. I want you. I need you. Handa akong kalimutan ng lahat. Sabihin mo lang na babalik ka sa akin. Please, ang tagal ko naghintay. Kung alam mo lang, I look tough but I'm weak inside. Naghihintay lang ako ng pagkakataon na maging mahina na pag nandyan ka na para maging sandalan ko. Please, accept me again, Shilo. Pagmamakaawa nito, tumulo ang mga luha niya. Niyakap niya ito pabalik. Yan naman talagang plano ko eh. Hindi mo kailangan magmakaawa. Ako dapat ang gumawa nun, Alaric. Humiwalay ito ng yakap at hinarap siya. Totoo ba yan? Maraming beses siyang tumango. Oo, mahal kita. Oo, kailangan kita. Kailangan ka ng anak natin. At kailangan na kailangan kita, Alaric. Pwede na ba ulit na maging tayo? God, totoo ba talaga to? Totoo na to.
Iniwan kita noon, pero never nagbago ang nararamdaman ko. Alaric Ramirez, mahal kita. Halos mapunit ang labi nito sa lawak ng ngiti. Shilo Cruz, mahal din kita. At handa ako makipagbarilan para maprotektahan kayo ng mga anak natin. What? Bakit naman makipagbarilan? Sira, wala naman tayo sa gera. Marami namang uri ng gera. Basta, whatever happens, whatever the problem may come, kasama mo ko. Huwag ka nang aalis. Haharapin natin ang lahat na magkasama. Wala na magsasakripisyo. At kung meron man, dalawa tayo. Hindi lang ikaw. Hindi lang ako. Dalawa tayo rito eh. Muli siyang tumango. Hindi ko nagagawin ulit ang ginawa ko noon. Totoo yan. Siyempre naman, kailangan ka ng anak natin. At kailangan din kita. Mahal na mahal kita, Shilo. Mahal na mahal din kita, Alaric. Hindi na ulit ako aalis. Natapos ang lahat sa isang marahan, ngunit puno ng damdaming halik. Isang halik na tila bumura sa lahat ng sakit at galit na namagitan sa kanila. Hindi niya inakalang darating ang araw na yun. Ang sandaling mapapatawad siya ni Alaric at mabubuo ang pamilyang matagal niyang pinapangarap. May bakas pa rin ang takot at pagdududa sa kanyang puso. Ngunit mas matimbang ngayon ang paninindigan. Hinding-hindi na niya uulitin pa ang pagkakamaling maghahatid sa kanila sa muling paghihiwalay. Mula ngayon, mananatili silang magkasama. Siya, si Alaric, ang kanilang mga anak na sina Thero at Shiro. Bubuo ng isang tahanang hindi lamang bubong at pader, kundi pugad ng masasayang alaala, halakhak at pagmamahal na walang wakas. The end. Kung nagustuhan nyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!